So, good day everyone. I am Julian Luzada and I'm going to report all about Jose Rizal and Philippine nationalism. So, first I will read and discuss all about the introduction, which is Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda, or known as Jose Rizal, is widely regarded as one of the greatest heroes of the Philippines. His significant contribution to Philippine society, particularly in the areas of literature, education, and nationalism, earned him a place in the nation's history as the key figure in the fight for independence from Spanish colonial rule. His writings, including No Limitang Hari and El Filibusterismo, exposed the social injustices of the time and galvanized the movement toward Filipino nationalism. So, murag, always naman nato ini na-discuss, balik-balik na nga kaning El Feli o kaning No Limitang Hari nga gisulat na Rizal is kaning maoy nag-expose sa mga Espanyol sa ilang mga kaning injustice nila nga pagdala toward Filipino. So, second is Jose Rizal and Philippine nationalism. So, Jose Rizal played a key role in the development of Philippine nationalism, despite not directly leading a revolution. His writings exposed the oppressive Spanish rule, focusing on abuses by the clergy and the colonial government. Rizal advocated for education, civic virtue, and social reform as a peaceful means to achieve liberation. His works, including novels and poems, inspired the nationalist movement that eventually led to the Philippine Revolution. Rizal's execution by the Spanish on December 13, 1896 solidified his legacy as a martyr and symbol of resistance to foreign oppression. So, si Rizal isang pangunahing tao sa kasaysayan ng Pilipinas na ato gituring na bayani kibali ng ato bansa tungod sa iyang kontribusyon og sa kilusang nasyonalista og sa mga iyang mga nahimo, labi na yadtong No Limitang Hari and El Filibusterismo nga amoy bali naghatag sa ato ng daan para mapalaganap ang idea patungkol sa pagbabago kay bali o kaning bali independence or kalayaan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng Kastila. So, ang tong mga nobela nga gisulat ni Rizal is naglalarawan niya to siya ng mga kalupitan ng mga Espanyol against Filipino people. So, bali ang nasa novel nga to na tagsulat ni Rizal is kaning hindi pagkakapantay-pantay at bali itong pagmamalupit lagi ng mga Kastila sa ato. So, sa pamamagitan ng ito na akda, bali gipakita ni Rizal kung uno ka importante ang edukasyon sa ato o uno ka importante na dapat pahalagahan nato sa bali ang ato kultura. O syempre ang pinaka-importante na gipakita ni Rizal adto nga novel is kadtong pagkakaisa ng mga Pilipino bilang isang bansa. So, si Rizal hindi lamang siya manunulat, kundi isang intelektual na nagtaguyod ng mga ideya na magpapalakas sa damdaming makabayan at makatarungan. So, si Rizal bilang isa ka nasyonalista, tinangka niyang gumamit ng dahas para lamang makamit yadtong layunin niya na magkaroon ng kilusang reforma. So, sa halip, ato nga kagustuhan niya is gipili niya na usbuhon ang sistema sa pamamagitan ng edukasyon. So, sa pagpapalaganap
ng mga makabago at makatarungang idea at pagpapahalaga ng kamalayang Pilipino. So, ang mga idea kibali ni Rizal, nahimo siya na inspirasyon sa mga Filipino people, which is na nagsikap siya para sa ato kalayaan kibali pagkatapos ng kolonya na pamamahala ng mga Kastila. So, even though gipatay si Rizal ng mga Kastila kadtong 1896, ang iyang mga idea is murag padayon gihapon na nahimong gabay ug inspirasyon sa ato ng mga kaning Filipino people or kaning sa next generation is murag naagyapon sa ato ba nga naghangad ta og kalayaan, bali kaning dili ta gusto nga bisan kita karon sa atong panahon, di sa kita gusto nga mabalik to nga time nga alipin. So, ang kinabuhi ni Rizal ug iyang mga nahimo is bali isa siya ka symbol ng bali nationalism. Bali ug kadtong iyang pagtudlo sa mga Filipino people is nagsilbing pundasyon para sa mga kilusan ng kalayaan ng Pilipinas. So, ang third part is all about the national symbols of the Philippines. So, national symbols represent the identity, values, and heritage of a nation. In the Philippines, several symbols are used to honor the country's history, culture, and struggles for independence. So, ang ato bansa nga Philippines is daghay symbols nato din sa ato nation. So, first is watawat or Philippine flag. So, may kulay na asol, pula at puti. Simbolo siya ng kapayapaan, kagitingan at pagkakaisa. Ang ikaduha is Philippine Eagle, pambansang ibon bali ng Pilipinas. So, siya is simbolo ng lakas at tapang. Then, Sampaguita, pambansang bulaklak, sumisimbolo ng purong pagmamahal. Carabao, pambansang hayop, simbolo ng sipag at tiyaga. Nara, pambansang puno, kumakatawan sa katatagan ng mga Pilipino. Then, South Sea Pearl is pambansang hiyas ng Pilipinas, which is simbolo siya ng yaman ng kalikasan. Then, Tinikling, pambansang sayaw na sumasagisag sa kasanayan at bilis. Ito sila is, ito ng mga symbols is, nagpakita sila ng kultura, kalikasan at kasaysayan ng Pilipinas. Then, ang sunod na ako na topic is all about the international recognition for national heroes, which is Executive Order number 75, issued in 1993, established guidelines for officially recognizing national heroes in the Philippines. It formalized the process of selecting individuals who made significant contribution to the nation's development, but particularly in politics, culture, education, and social reforms. This order solidified national heroes for their roles in shaping Filipino identity and promoting political change. So, ang international recognition is para sa mga pambansang bayani ng Pilipinas nga bali kung kinsa tong bali bayani ng Pilipinas na nagpakita o nagpapahalaga kay bali sa pagkilala sa kanilang mga kontribusyon hindi lamang sa bansa kundi pati rin sa buong mundo. So, ang mga bayani na hawd ni Rizal, Nandes Bonifacio, Emilio Aguinaldo, dili lamang sila kaning kilala sa Pilipinas, kundi pati sab sa lain nga bansa. So, dahil sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan at katarungan, naman sila yakilaki balik. So, first is si Jose Rizal. So, si Jose Rizal is ang pambansang bayani ng Pilipinas na siya ay kinilala sa buong mundo dahil sa kanyang mga akda, baliyad tong akda niya nga no limitang hire, el filibusterismo nga maulagi nagbalilang pa nagbigay liwanag sa mga Pilipino or nagpukaw sa ato mga damdamin kibali nga makita sab nato kung uno kalupit ang mga
Espanyol sa ato or uno kalupit ang ila pamamahala sa ato ito na mga time. So bali ang mga idea ni Rizal ukol sa education, reforma at kalayaan, bali amoy naghatag sa ato ng inspiration sa mga kilusang makabayan, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati rin sa ibang bansa. So ang pagkamatay sad ni Jose Rizal is nakatabang sad siya para maghatag sa ato ng lakas ug inspirasyon. Bali makatabang siya sa ato kay tungod bali sa syempre gipatay si Rizal ng gipaglaban ang Pilipinas. Sumurag kita sad na mga Pilipino nga iba na nakasaksi sa pagkamatay ni Rizal is maingganyo sad kita or something murag ma-alert sa mga nangungunan nga dili gyud dapat baya ang mga Pilipino inganion or dapat gayud na ang mga Filipino is mulaban or hangad gayud nan kalayaan. So ang second is si Andres Bonifacio. Si Andres is kilala siya bilang ama ng Rebolusyong Pilipino. Bali si Bonifacio isa siya kabayani nga nagsimula sa armadong pakikibaka laban sa Kastila sa pamamagitan ng Katipunan. So ang Katipunan bayagaw is isa siya kalihim na samahan nga isa sabi siya kasamahan nga kaning bali sa pana bali may layuning palayaon sa bang Pilipinas from those kaning Kastila or Spanish. So ang mga hakbang kibali ni Bonifacio is nagbigay siya ng inspirasyon kibali sa mga kilusang anti-colonial sa iba't ibang bahagi ng mundo. So ang third is si Emilio Aguinaldo. So si Aguinaldo sab is siya ang pinakaunang presidente ng Republika ng Pilipinas, which is siya ang nagtatag ng unang demokratikong pamahalaan ng bansa. So si Emilio Aguinaldo ang first nga presidente ng ato country, which is ang iyang pamamahala is democratic. So ang iyang paghayag ng kalayaan kibali sa Pilipinas is kadtong June 12, 1898. So amo yung ato kumanhantod kuman di ba na pagyapon Independence Day, which is June 12, 1898. So isa sab siya ka importante nga bahagi ng kasaysayan kibali ng ato country na gikilasad sa buong mundo bilang isang simbolo ng laban para sa kalayaan. So kibali ang mga bayani ng Pilipinas dili lamang sila mga lokal na simbolo ng nasyonalismo ug kalayaan, kundi sila ang ila sa contribution kibali sa ato kaning country is naghatag sila ng inspiration sa ato bali bansa na nakaranas ng kolonyalismo para ipaglaban sab ang ilamang ang ato tagsa kibali na kalayaan ba og kaning karapatan bali. For example, si Jose Rizal nagikilala siya at bali di ba si Jose Rizal is actually known gid siya nga national hero kibali nato. So bali itong just like ngadto sa Rizal Park, di ba na estatwa ni Rizal ngadto, which is murag hantud kuman ato yapon gikilala si Rizal nga siya ang ato hero bisan lang pa kaning mga miagi na kay without Jose Rizal sad is murag until now siguro wala gihapon tayo freedom. So that's all ang ako part, which is i-continue na sab ni Vanessa Monterosa. Thank you. Good day everyone, I am Vanessa E. Monterosa from Group 6 and our topic is about Jose Rizal and Philippine nationalism. And this is a continuation of report of Miss Jonalyn Losada. Choosing of Jose Rizal as our national hero and symbol. The choice of Jose Rizal as the national hero of the Philippines was not a decision made by lightly
while other revolutionary figures like Andres Bonifacio and Emilio Aguinaldo played crucial roles in the fight against colonial rule. Rizal was selected due to his contributions to the Filipino identity and his advocacy for reform and education rather than violence. His commitment to peaceful means of change, his intellectual pursuits, and his dedication to the Filipino people set him apart. A hero symbolizes goodness. Rizal gave us freedom by using goodness. Jose Rizal became the Philippine national hero because he fought for freedom in a silent but powerful way. He expressed his love for the Philippines through his novels, essays, and articles rather than through the use of force or aggression. Now, the question is, when did Rizal become a hero? Jose Rizal was named the Philippine National Hero in 1901 by the United States colonial government under Civil Governor William Howard Taft. However, no legislation was passed to officially make him a national hero until 1902. In 1901, the Taft Commission renamed the Morong Politico-Military District to the province of Rizal. They also built a monument to Rizal in Luneta, which is now called Rizal Park. And in 1902, the Philippine Commission issued Act No. 345, which made December 30 a holiday called Rizal Day. He was considered one of the Philippines' greatest heroes. He was a symbol of resistance against Spanish colonization and inspired the Philippine Revolution. His writings, including Noli Me Tangere in 1887 and El Filibusterismo in 1891, are considered a national epic. Rizal's writings played a key role in shaping Filipino national consciousness by challenging the oppressive Spanish rule and advocating for unity, civic participation, and social justice. His execution by the Spanish authorities cemented his legacy as a martyr, symbolizing hope and resistance against foreign domination. Rizal's life, death, and ideas continue to resonate with the values that the Philippines holds dear, making him a fitting representative of the nation's aspirations. We all know that El Filibusterismo and Noli Me Tangere are novels written by Dr. Jose Rizal, which are in direct opposition to the Spanish regimes in the Philippines. These novels expose the oppression and corruption of the Spanish government in the Philippines. Jose Rizal values his perpetual legacy. Jose Rizal's legacy is reflected in strong advocacy for education, his belief in the potential of the Filipino people, and his commitment to social reform. His values continue to inspire modern Filipinos in their pursuit of social justice, equality, and nation building. One of his legacy is education and intellectual pursuit. Rizal believed that education was the key to liberation. He pursued studies in medicine, philosophy, and the arts, and he encouraged his fellow Filipinos to seek knowledge as a means of self-improvement and empowerment. So, para kay Jose Rizal, mahalaga ang may pinag-aralan, lalo na tayong mga Filipino, upang hindi tayo madaya o hindi tayo maging mangmang sa mga nangyayari sa ating bansa, at matuto tayong lumaban sa pagsasalita ng may karunungan.
Second of his legacy is the civic responsibility. Rizal emphasized the importance of civic virtues such as integrity, accountability, and active participation in societal affairs. He believed that national progress could only be achieved when Filipinos took responsibility for their country's future. Naniniwala rin si Jose Rizal na mahalaga ang pagiging isang responsableng mamamayan na nag-aambag sa kapakanan ng komunidad at bansa. Halimbawa ng pagiging isang responsableng mamamayan ay ang pagiging matapat at makatarungan. Na para sa kanya, ito ay kailangan natin bilang mamamayan at dapat magkaroon ng integridad at pagiging matapat sa ating mga gawain. Isa pang halimbawa ay ang pagiging mapagmahal sa bayan, na para sa kanya, ang pagmamahal sa bayan ay dapat na ipamalas sa pamamagitan ng pagiging masipag, matapat at handang maglingkod sa bayan. Sa madaling salita, ang civic responsibility ay ang tungkulin ng bawat mamamayan na mag-ambag sa pag-unlad at kapakanan ng ating bansa. At dapat nating tandaan at sundin upang makamit ang isang maunlad at mapayapang lipunan. And another legacy is the nonviolent advocacy reform. Rizal was committed to achieving social and political change through peaceful means. He rejected violence as a solution, instead advocating for reforms that could bring about more than just and humane society. Alam naman natin na si Dr. Jose Rizal ay kilala sa kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang bayan at pagsusulong ng reforma sa panahon ng pananakop ng Espanya. Bagaman hindi siya nagtaguyod ng marahas na revolusyon, ang kanyang mga gawa at pananaw ay nagbigay ng inspirasyon sa mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan at pagbabago. Ilan sa mga halimbawa ng kanyang nonviolent advocacy for reform ay ang pagsusulat bilang sandata. Alam naman natin na ang noli me tangere at el filibusterismo ay naging malakas na instrumento sa pagbukas ng mga mata ng mga Pilipino sa mga kalupitan at kawalang katarungan ng pananakop ng Espanya. Ang mga nobela ay naglalarawan ng mga karumal-dumal na gawa ng mga praile, ang pagsasamantala sa mga Pilipino at ang kawalan ng katarungan sa lipunan. Isa pang halimbawa ay ang pagtataguyod ng edukasyon. Naniniwala si Rizal na ang edukasyon ay susi sa pag-unlad ng isang bansa. Hinikayat niya ang mga Pilipino na mag-aral at magkaroon ng kaalaman upang maunawaan ang kanilang mga karapatan at maitaguyod ang kanilang mga interes. Nais niyang makita ang isang bansang Pilipino na may mga mamamayan na may kaalaman, may kakayahan at may paninindigan. At ang isa pang halimbawa ay ang pagiging halimbawa ng pagiging mapayapang leader. Sa kabila ng mga pang-aapi at pagbabanta ng mga Espanyol, nananatili si Rizal na mahinahon at hindi nag-udyok ng karahasan. Ang kanyang pagiging mahinahon at matyaga ay nagsilbing inspirasyon sa mga Pilipino na manindigan para sa kanilang mga karapatan nang hindi gumagamit ng karahasan. Ang mga gawa at pananaw ni Rizal ay nagpapakita ng kahalagahan ng mapayapang pagsusulong ng reforma. Ang kanyang mga nobela, sanaysay at mga gawa ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na lumaban para sa kanilang kalayaan at pagbabago nang hindi gumagamit ng karahasan. Ang kanyang pamana ay patuloy na nagsilbing gabay sa mga Pilipino sa pagsusulong ng mga karapatan at ng tao, pagtataguyod ng isang mapayapang lipunan.
love for the country. Above all, Rizal's love for his country and his people was evident in every aspect of his life. He sacrificed his own safety and comfort for the sake of Filipino freedom and dignity, making him a timeless symbol of national pride. Si Rizal ay handang magsakripisyo para sa kanyang bayan kahit na nangangahulugang ito na iwanan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kahit alam niyang ang kanyang mga gawa ay magdadala ng panganib sa kanyang buhay, ngunit handa siyang harapin ito para sa kapakanan ng Pilipinas. Ang pagmamahal ni Rizal ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang aktibong pagkilos na naglalayong mapabuti ang buhay ng Pilipino at makamit ang kalayaan at pag-unlad ng bansa. Ang kanyang pamana ay nagsisilbing inspirasyon sa mga Pilipino na manindigan para sa kanilang mga karapatan at magtrabaho para sa isang mahusay na kinabukasan. Jose Rizal's role in Philippine nationalism cannot be overstated. His life, works, and values continue to shape the country today, serving as a reminder of the power of education, peace, and self-determination. As a national hero, his legacy lives on through the symbols, institutions, and ideals that have been shaped by his sacrifices and vision for a better Philippines. His place in the nation's heart remains unshakable as he continues to inspire generations of Filipinos to stand up for justice, equality, and the common good. Mahalagang tandaan na ang pagmamahal sa bayan ay hindi lamang sa salita. Kailangan itong ipakita sa ating mga gawa. Ang pagiging handang magsakripisyo para sa kapakanan ng ating bansa ay isang tunay na nagpapakita ng pagmamahal. Sa panahon natin ngayon, marami pa rin tayong mga hamon na kailangang harapin. Ang mga aral ni Rizal ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa atin na manindigan para sa ating mga karapatan at magtrabaho para sa isang mas mahusay na kinabukasan para sa ating bansa.